And so, ayun. So, ayun mga mads, magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi namang oras mo pinapanood to. Ako pala si Bong ng Mojoworks. Ayos! Ayan, nasaan tayo yan? Andito tayo sa ginagawa pa lang nating dino room. Ayan, pakita ko sa inyo. Raw finish pa lang siya. Hindi pa natin natatapos. Ito, nakabitan natin dyan ng aircon, syempre dino, then magiging eventually recording area natin to, or dito natin yung i-video yung gusto nyo matutunan about sa mga roton. Kung gusto nyo matuto kung paano ba ginagawa yung mga ginagawa sa mga makina, is huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more updates of Mojoworks. Ayos! Ayan. Bale, kulang pa tayo ng soundproofing. Then, halos na dami, parang konti-konti na lang malapit na matapos. Yan, dito naman na yung exhaust natin, exhaust fan, tapos yung industrial blower natin para sa radiator, para kapag chuchun tayo, listen tayo natin, is mapalamig yung mismo makina. Konti-konti na lang matatapos natin itong dyno natin. Ngayon, ang gagawin natin dito is tuturo ko sa inyo yung tatlo na paano kumuha ng PVC, top dead center, paano kunin yung compression ratio. Ayun, turo ko naman yung dito sa YouTube yung paano kunin yung compression ratio pa isa-isa na nakabaglas. Ngayon naman na ituturo ko dito is paano kunin yung unswept volume niya na nakakabit ng mismo makina. Then, lastly is paano kunin yung dadayan natin yung mismo cam. O kung meron kayong katulad ng mga pinapadala na yung pinapurchase sa amin na MTT cam, Moji, Touring Tech Cam, yung sariling specs ng cam namin, is kapag binigay namin yung cam card sa inyo, is ma-replicate nyo yung power o yung ma-replicate nyo yung paggagawa ng makina namin para makuha nyo full potential ng makina na may lalagay nyo sa inyong mga units. So ano ba yung hintayin? Di simulan na natin. At kung hilig mo is matutunan o paano ba magmekaniko o paano ba ginagawa yung mga makina, is huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell for more updates of Mojoworks. Ayos! Yung karga nito is plus 6 crank, then 63 chrome bore, air-cooled lang to. Then yung head niya is MPRT old school 2321. Tapos yung piston profile natin sa kanyang piston na yan. Kung gusto nyo in-applicate yung mga ginagawa namin o kung malayong lugar kayo o gusto nyo pag-purchase ng mismong cams namin, MTT cam, yun, sa kabilang nito, itong dyno room, is doon yung cam copier natin o doon yung cam regrinding natin at doon yung production area natin sa kabilang naman yan. Pero madilim kasi ngayon at bumabagyo. Yan, kaya ako narilig din sa video, bumabagyo ngayon. Eh dito muna natin i-video yung gagawin natin. Then, ayan, kung gusto nyo magpagawa sa amin, padala nyo yung makina sa amin. Kung magpo-profile tayo ng piston, katulad nito, is meron naman tayong machine para gawin yon. At kung gusto nyo pa-replicate ng cam o mag-regrind ng cam, is sabihin nyo lang kung anong specs ng makina nyo at saan nyo paggagamitan para mabigay namin yung tamang power o tamang cam card para sa inyo at para ma-replicate nyo sa mismong makina nyo. Ayos! Alright, simulan natin. Okay. Unang gagawin natin, number 1, is buuin muna natin itong block at piston para ma-piston stock natin at makuha natin yung PVC. Paano ba kinukuha yun? Let's go! Kaya ang gagawin natin ito is tutukod muna natin yung piston stop para huminto yung mismong piston. Okay? Ngayon, imagine muna natin yung TDC. Paano imagine TDC? Ganito. Bali nakaluwag to. Yan. Ngayon, papaikutin natin yung piston. Dinig niya yung tukod. Pagka tinig yung tukod na ganyan, ang gagawin natin, ikutin natin yung saga.
Yan. Dapat dinig nyo yung tukod. Tumutukod yung mismong bolt na yan sa mismong piston. Ibig sabihin, nakahinto yung piston. Ngayon, imagine mo natin na yan na yung TDC. Mag-imagine mo tayo yung TDC. Ngayon, ang gagawin natin, habang nakatukod yung piston sa mismong tornilyo, is ilalagay natin sa TDC. Bear with me sa pagtingin ng dial kasi depende ito sa viewing angle ng camera sa viewing angle ko o sa eyes perspective ko. Ito. Pero double check ko na lang kung sakto naman sa video. Ito. Sakto naman sa video tapos double check ko. It's either merong konting gap pero sakto pa rin naman sa pagkakalam ko. Ngayon, higpitan muna natin. Sunod na gagawin natin is ibabalik natin. Tignan natin kung anong value dito sa dial indicator. Titignan natin dito sa dial natin kung anong value ang makuha natin. Balik mo natin hanggang huminto yung piston. Yan. Nakahinto na siya. Ngayon, bibilang tayo sa mismong dial. 50, 40, 50, 55, 56. Yan. Sa eyes perspective ko o sa viewing angle ko is I'm reading around 56. Ngayon, dun sa 56 na yan, any value yan depende yan sa pagkakatukod nyo sa piston at depende sa pagkakaikot nyo dito. Ngayon, ang rule dito is kunin natin yung 50-50 nila o yung kalahati. Ano ba ang kalahati ng 56? Kalahati ng 56 is 28. Ngayon, hawakan natin yung mismong main crank, then luluwagan natin, then ihanap natin sa 28. Okay, balik natin. 20, ayan, 20, 21, ay 20, 25, 26, 27, 28. Okay? Viewing angle ko, this is 28. Ayan. Basta alam niyo yung yung rule dito is makuha yung 50% niya o yung kalahati. Ngayon, 28. Ngayon, dapat pagka ikot natin, ang makuha natin is 28 ulit. Okay? Okay. Bilang natin. 20, 25, 26, 27, 28. Ayan, nakuha natin yung pinakasentro. Ngayon, kapag nilawagan natin ang piston stop at titignan natin kung luluwa na yung mismong piston o kung sasakto na siya sa hinahanap nating TDC. Ayan. Ken, tanggalin natin ito. Tignan natin kung magti-TDC na siya. Ayun. Pansin nyo? Ayan. Ikot natin ulit. Tapos balik natin. Ayan. Yan ang TDC. Top dead center. Pansin nyo, may konting galaw pag binitawan ko. Oh. Kaya kailangan natin to para makuha natin yung pinaka-TDC niya. Ayan. Pero kapag umiikot naman makina, meron talagang konting degree na allowance yan. Pero kapag makuha natin yung TDC na for educational purposes kung paano gamitin to, is gano'n. Hahatiin nyo lang yung value para makuha niya yung TDC. Any value yan para makuha niya yung TDC. Pero nakuha naman na natin yung ibang data nito, isulitin lang natin for educational purposes. Ngayon naman is ang gagawin muna natin is ikabit natin tong head at itong adjustable timing gear. Kasi kapag kukunin natin yung profile o data cam card na mismong cam para makuha natin yung advance at retard na gusto natin o yung gusto natin takbo sa mismong makina natin, is kakailanganan natin ng adjustable timing gear. Ngayon, kakabit muna natin to, then sunod-sunod na to. And is gagamitin na natin tong dial indicator para makuha naman natin yung cam card nito o kung saan yung magandang takbuhan. Pero yung tuturo namin dito is for the purpose na para matutunan nyo
kung paano kumuha ng cam card. Lalo na kapag kukunin natin, lalo na kapag magpa-purchase kayo sa amin ng MTT cams. Magbibigay kami ng cam card nito at kung saan yung magandang takbuhan niya para makuha nyo yung kaparehong takbo na nakuha namin na magandang takbuhan sa mismong build namin na makina para ma-replicate nyo yung power dun sa mismong makina nyo. Yun yung purpose ng mga to. This is just the beginning. I'm closing in the night. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Living life that's the thing. Every night got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Sa mga tatanong kung ilang Newton meter ang nilalagay namin dito sa pagigpit sa bolt nut sa head is 26. 25 actually, pero 26 ang ginagawa natin. O nilalagay lang. Ngayon, medyo problema tayo sa isang tornilyo. Ayan. Ginamit ko na muna yung bang bolts. Ayan. Naiiba yung isa. Kasi hindi ko mahanap yung isa. Pero okay lang yan. At least naigpitan. Ngayon, kadito muna natin yung adjustable timing gear. Tapos kung kukunin niyo yung yung cam card nito is always alam niyo na dapat yung pinaka-tope. Bali itong cam na to is ang tope niya. Kailangan ng filler gauge para matope to. Bali ang lalagay natin dito is 0.06 mm tapos 0.08 mm naman sa baba. So ayun mga kamods, ang next na gagawin natin dito is totope muna natin. Yan, 0.06 tapos yung exhaust naman is 0.08 mm. Tope muna natin. Siyempre, time-lapse muna para mabilis. So ayun mga mods, na tope na natin. Ngayon, kakabit naman natin tong dial. So ayun mga kamods, kapag na-set up nyo na yung mismong dial sa mismong, sa head natin, is always check nyo dapat yung tinutukaran nito is sa may retainer. Yan. Same sa exhaust. Ngayon, dapat always set nyo yan ng 0. Kahit anong mangyari, dapat 0 ang lalapagan yan. Tapos kapag kukuha kayo ng magte-take notes kayo, always galawin yan para bumalik sa 0. Ayos! So ayun mga kamods, simulan natin kumuha ng data ng kanyang cam o yung cam card para makuha natin yung duration saka lobe separation angle ng mismong cam na ito. Ngayon, dapat i-check nyo is dapat nakatope na to. Ayan. Make sure na natope nyo yung intake at exhaust at ilagay yung tensioner para hindi gumalaw yung chain at hindi tayo ma-offset sa mismong sukatan natin. Ngayon, kukunin natin yung opening, O for opening and C for closing. Kukunin natin yung intake and exhaust. Ngayon. Ngayon, pagkuha ng sentro ng cam is always dapat makuha natin same value ng opening sa exhaust and closing sa intake. Ngayon, for educational purposes is ito. Kukunin natin yung center nito. At kapag magdadial kayo ng cam, dapat always gagamit tayo ng adjustable timing gear para makuha natin yung sentro, or pwede na naman natin gumamit ng ganito. Pero yung mga ibang kama, ibang specification ng makina, ibang setup ng makina, yung dito nakatornilyo, ukain nyo dito. Ayan, old school, ukain nyo rin dyan para pwede nyo i-advance at retard. Pero ganitong makina na nasa sentro yung tornilyohan niya, kailangan natin ng aftermarket na adjustable timing gear para makuha natin yung advance at retard. Pero yung tuturo ko dito is paano kunin yung center of the cam. Okay, check natin. Always dito sa degree wheel is 0. Then galawin natin to. Exhaust is 0. Intake is 0. Ngayon, ikutin muna natin, kunin natin yung opening ng exhaust. Okay. Pagka gumalaw na yung indicator is
ibabalik lang natin yan sa 0 to read 1 millimeter. Okay. Pagka nasa 0 na, titingin tayo sa degree wheel at magbibilang. 50 sa eye perspective ko is 50, 51, 52, 53. Okay, 53. Then take note. Opening ng exhaust is 53. Then next na kukunin natin is yung closing ng intake. Pabalik naman yan. Pag nakuha natin pareho yan, yun yung center of the cam. Kapag hindi nyo pa makuha yun, is kailangan nyo yan nga. Kailangan ng degree wheel, gagalaw nyo yan para makuha yung center of the cam. Ngayon, pabalik naman. Always check nyo, dapat 0. Dalawin nyo. Okay? Then pabalik, ayan, gumalaw na. At babalik sa 0 to read 1 millimeter. Okay, then read 45, 50, 51, 52, 53. Okay. Intake closing is 53. Next, ang kukunin naman natin is yung exhaust closing. Ngayon, ikutin natin. Ayan. Balik mo natin sa TDC to double check everything. Then, galawin natin para balik siya 0. Then, ikot natin. Ang unang bukas ito is opening. Ngayon, hintayin natin huminto yung ikot. Tingin dito sa exhaust. Ayan, huminto. Ngayon, balik lang natin sa 0. Isang balik, papuntang 0. Ayan. Bilang tayo. 50, 51, 52. Okay? Exhaust closing is 52. Then, next naman, ikutin natin para pumunta siya sa overlap. Tapos after overlap is check natin yung intake opening. Okay, check nga. Tingin sa dalawa. Ayan. Tingin sa intake. Tapos, isang ikot. Ayan, overlap nila. Sabay na silang magbubukas yan. Magsasara na rin yung exhaust. Pagkahinto, doon tayo babalik. Okay. Balik tayo. From 0. Tapos, isang balik. Sa 0. Then, read. 55, 56, 57. Okay. 57 naman sa opening ng intake. Ngayon, kukompute na natin to para makuha natin yung duration at lobe separation angle ng kanyang cam at makuha din yung overlap ng cam. Balik mo natin sa TDC. Take note na dapat sturdy lahat ng mga indicator nyo, degree wheel, dial, at dapat hindi yan gumagalaw. Kapag ginagalaw natin to, dapat babalik siya sa 0 kahit anong mangyari. Sturdy dapat tong mga nag-hold sa kanya para makuha nyo at hindi ma-offset yung sukatan nyo ng cam. So ayun mga mods, gagamit muna tayo ng application na tinatawag na Motoran. Ayan, downloadable to sa Play Store. Okay, ngayon, punta tayo sa Engine Calculator, 4-stroke, tapos camshaft. Ayan. Doon sa camshaft, ilalagay natin yung sukat na nakuha natin, which is yung intake opening is 57, then yung intake closing is 53, then exhaust valve opening is 53, then closing is 52. Yan. Kaya ngayon makukuha natin yung valve duration. Yan, valve duration is intake valve duration is 290. Paano makukuha yan? Maya-maya ituturo ko sa inyo kung paano kukunin siya manually or i-compute natin manually. Then sa exhaust naman is 285. Ang total valve duration niya is 287.5. Cam lobe niya
intake lobe is 88 at center, at exhaust lobe at center is 90.5. Then lobe separation angle nila is 89.25. Then valve overlap nila is 109. Okay, ngayon naman kukunin natin kung paano kukunin manually at hindi gagamit ng motoran. Ayos! Okay, paano kunin ang duration ng cam? Number 1, duration kukunin natin. Bali, ang gagawin nyo lang dyan is 57 plus 53. 57 plus 53. Ngayon, makuha niya is 110. Tapos, plus tayo ng 180. Saan nakuha yung 180? Ang 180, yan yung kalahati ng total ikot ng makina. Ang buong ikot ng makina is 360. Kalahati nyo yun yung 180. Bali, yung intake duration niya is 290. Then sa exhaust, same thing din naman. Gagawin natin 53 plus 52 plus 180. Total duration niya, duration ng exhaust is 285. Paano naman kunin yung total duration ng cam? Bali, add nyo lang yung intake sa exhaust duration, which is 290 plus 285. Bale, 575. 575 divided by 2. Ayan. Divided by 2 kasi dalawa. Bale, 180 plus 180 is 360. Ngayon, ang total duration niya is 287.5. Yun. Ayos. Nakuha na natin yung duration. Ngayon, kukunin naman natin yung LSA. Ano ang LSA? LSA is lobe separation angle. Bear my handwriting. So ayan mga kabads, ang kukunin naman natin ngayon is yung LSA o ang kanyang lobe separation angle. Paano ba kinocompute yun? So ayan mga kabads, kunin natin yung LSA. LSA is lobe separation angle. Ngayon, ito yung nakuha natin kanina, which is duration ng intake is 290, tas exhaust naman is 285. Ayan, gagamitin natin yan. Bale, paano kunin yung LSA, intake and exhaust? Okay. Bale, kunin natin yung duration ng 290. 290 divided by 2 is 145. Then, sa exhaust naman is 285 divided by 2 is 142.5. Ngayon, ma-minus natin yan. Yung 145 na intake, 145 minus intake opening of the cam is 57. 88. Then sa exhaust naman is 142.5 minus closing naman exhaust sa duration is 52 is 90.5. Ngayon i-add natin tong dalawa para makuha natin yung total lobe separation niya is 88 plus 90.5 is 178.5. Then, divide natin 178.5 divided by 2. Makuha natin ang total duration, total lobe separation angle niya is 89.25. Yun! Ayos! So ayun mga kamods, ang next na gagawin natin is kukunin natin yung compression ratio gamit ang burat. Burat. Buret. Pero kung wala ko yung buret, yun yung glass na mahaba is ito. Ang alam kong meron sa inyo. At naturo ko naman ito sa YouTube. Ngayon naman gagamitin natin is, ang gagawin pala natin is nakakabit na yung block sa kayong head. Gamit yung syringe. Ayan. Bale, pupunuin natin yung chamber at susukatin natin kung ilan ang mapupuno niya. Then, kukompute natin isa-isa mamaya sa motoran. So yun Ban, let's go? Let's go. Baka naman. Yan Ban, yung syringe natin 5 ml. Tapos gagawin natin dito, papatayuin ko, ako mag-hawak ng makina. Then si Ban naman yung magkakarga ng alcohol. Pero ang gamit ko nung last na vlog ko is gasoline mixed with oil. Yan, mas konti lang yung oil, then mas madami yung gasolina. Ngayon naman is alcohol yung gamit namin. Pero mas maganda sana kapag yung alcohol is yung gin. Para strong. So yun mga mods, ang kailangan lang natin gawin is punuin natin to hanggang sa pinakatuktok ng spark plug.
sa may thread niya. Pero dapat double check nyo na naka-TDC dyan. So yan, Bad. Kargaan mo na. TDC? TDC. O, dali mo ito masakit sa tuhod. Ganyan. Okay na. Check mo muna. O, yun. Pakita matusok ko dyan. 5 ml. 5. Sige. Oo. So, magpupuno. Pagkatan. Box ah. Sige, malayo pa yan. Okay, karga ulit ng 5 ml. Another 5. Another 5. Pumasok na yung 5 ml. Pasok mo hanggang dun sa sa plunger niya. Stok-tok ng plunger. Sa ano ko nag-level. Ganito na lang natin. Another 5. Wala pa. Dok, pakidali, Dok. Sakit sa tuhod, Dok. Okay na? Ikaw lang yung pasyente na nag-apura. Dok Burat. Dok, ganyan ba talaga? Sakit naman sa tuhod, Dok. Ayun. Okay na? Okay. Karga, karga. Salamat. Okay. 5. 10 na to. Boring ito panoorin. Fast forward. Dok. So yun mga kawads, na ipasok natin. Ilan yung napasok natin? 4 na 5 ml. Bale, equivalent of 20. 20 ml. Tama? 20 cc? May 1 Oo. na tira dito. Bale, 19. 19. Oh, 19. I-compute mo na nga kung ilan yung compression ratio nito. Pero kailangan yung kutog-kutugin to para makita nyo kung pumapasok talaga si... Kapag ganito nyo susukatin yung compression ratio, may hangin at hangin sa pinakaloob. Yan. Hindi nga. 19 yung napasok ni Sis. Baka matusok yung ano 19. 19, tapos minus natin spark plug niya is 0.8, tapos yung cc niya is 199 cc. 11.9 11.9 is to 1 ang compression ratio ng 199 cc na build ni Papa Vad. X. Makita ako. So, yun. Ganun kumuha kapag nakakabit yung mismong block at head. Pero mas accurate pa rin kapag susukatin nyo na nakabaklas. Kasi kapag ganito, is hindi nyo makukuha yung perfect kung hindi nyo alug-alugin para hindi magkaroon ng hangin yung mismong loob ng chamber to deck height. So yun mga kabads, hanggang dito po muna. Hanggang sa muli. Ayos! So yun mga kabads, sana mentuhan kayo kahit pa paano. Hanggang sa muli, paalam, ayos! Ayun, oh, ganun. Yun.